Hi Fox, ngayon magbibigay ako ng konting kaalaman sa photography. Kung ikaw ay mahilig kumuha ng picture gamit mo ang cellphone o camera, DSLR kaya, kadalasan inilalagay lang natin sa setting na auto ang camera at okay na. Pero kung gusto mong paunlarin ang iyong hilig sa photography, pag-aralan mo ang manual setting at makagagawa ka ng mas maayos at magandang picture. Bilang photographer na ang gamit mo ay DSLR, katulad nito, ito ay may dalawang setting, ang manual at auto setting. Ang manual setting, dito magagamit mo ang iyong creativity. Makalilikha ka ng mga sarili mong pattern na maganda at maayos ang mga picture. Ang auto setting naman, dito, bahala na ang camera mag-isip. Wala ka ng problema. Tatlong importanteng bagay ang dapat mong tandaan sa manual setting. Unang-una, ang aperture o f-stop. Ito ang kumukontrol ng light na pumapasok sa lente papuntang film or memory card sa loob ng camera. Kapag ang opening mo ay 2.8, 3.5, 4, 5.6. Ito'y malalaking opening ng aperture ng lente ng iyong camera. Malaki ang light na pumapasok sa loob ng camera. Kapag naman ang opening mo 6 hanggang 36, yan ang aperture na diyan ka kumuha. Yan, very sharp yan. Paliit ang opening ng lente ng ka-aperture ng iyong camera. Kaya, yan ginagamit yan conforme sa given light o sa ambient light na tinatawag. Pangalawa, ang shutter speed. Ang shutter speed, ang definition nito, it control the length of time light passing through the lens into the film or memory card. Yan ang parang kurtina na nag-shot doon sa light na pumapasok sa lente papuntang film or memory card ng camera. Sinishot niya. Siya nagdidikta kung gaano kaliwanag ang ibibigay ng camera mo. Yan ang shutter speed. Pangatlo, ang ISO indicates how sensitivity to light ang iyong film o memory card. Dito nakabase ang liwanag na binibigay ng aperture. Dito sa ISO na ito, siya hanggang dyan nakabase ang aperture sa ISO. Kaya kapag ang aperture, ang shutter speed at ang ISO ay magkakatugma, ay makakalilikha ka na magagandang kuha, magagandang picture pag magkakatugma sila. Kumbaga sa kanila ay maganda ang kanilang koordinasyon. Makalilikha ka ng magandang exposure, ng magandang picture. Meron akong mga ginawang mga sample na setting, combination. Halimbawa, cloudy bright, outdoor without flash ito. Walang flash.
outdoor. Ang liwanag niya, cloudy bright. Sa Tagalog, kulimlim, makulimlim. Ang aperture, 5.6. Ang shutter speed, 125. ISO 100. Yan, maganda yan. Magandang kuha. Aperture 8. Shutter speed, 125. ISO 100. Yan, okay yan. Tandaan ninyo, cloudy bright yan. Ang kondisyon ng light. Ito, ang kondisyon naman ng light na pangalawa, sunny bright. Napakatindi ng sikat ng araw. Outdoor, ha? Ang opening na aperture, 11. Palit ng palit. Ang bilis ng shutter, 125. Ang ISO niya, 100. Yan, maganda ang kuha niyan. Walang problema. Susunod, ang aperture ng 12. Yan, palit na ng palit. Ang bilis niya, 125 ang shutter speed. Ang ISO niya, 100. Yan, maganda pa rin ang kuha niya. Pa-sharp ng pa-sharp. Ito, lalo na sharp ito. Malino naman ito, 13. 125 ang kanyang shutter speed. Ang ISO niya, ang ISO 100. Yan, very sharp. Ito, pangatlo, shades. Lilim, nakalala sa lilim ang condition ng light, lilim. Ang aperture na gamitin mo, 5.6. Ang shutter speed niya, 60. Ang ISO 100. Yan, maganda yung kuha. Very, very sharp. Lalo na ito, pag 8. Ang aperture, tapos 30 o 60 ang shutter speed. At ISO 100. Yan, napakaganda ng kuha. Remember ha, shade siya ha, yung lilim. Laging titingnan mo ang condition ng light, bago mo i-setting ang iyong camera. Yung iba nga, meron pang light meter eh. I-meter muna yung light, tsaka siya gagawa ng kombinasyon na setting na gusto niya eh. Ito, indoor naman with flash ha. Ang ilaw dito, fluorescent lamp. Yan ang ambient light, given light. Pwede mo siya i-setting sa 3.5, malaking bukas ng lente. Kung ordinaryong lente lang gamit mo, ito sagad na ito, 3.5. Ang kanyang speed naman, shutter speed, 30 hanggang 60. Ang kanyang ISO 100, okay yan. Approve yan. Ang opening niya, aperture na 5.6. Ang shutter speed niya, 30 hanggang 60. ISO 100, okay yan. Magandang kuha. Ito, para, halimbawa, group picture, nasa loob ng kwarto. Ang ilaw lang fluorescent. Pwede mo siyang ilagay sa 8 o 9. Ang kanyang shutter speed 30. Ilagay mo sa 30. Mas maganda 30 kaysa sa 60. Pwede rin sa 60. Pero kung gusto mong mas lalong okay, sa 30. Tapos ang ISO mong gagamitin, 200 or 400. Yan, swak na swak yan. Wala ka ng problema. Kaya naman, pag gusto mong i-blur ang action, ito ang gagamitin mong kombinasyon. Ang aperture, 12 hanggang 13. Ang kondisyon ng liwanag, ng light, cloudy bright, makulimlim. 60 ang shutter speed niya. Ang ISO 100 dyan, blood ang, halimbawa, lumundag siya, blood siya. Okay, tumakbo, blood siya. Pero maliwanag ang background. Ang aperture niya, ito aperture, 14 hanggang 19. Yan, palit ng aperture. Yan, binagalan mo naman yung bilis niya, yung shutter speed niya, 30 hanggang 50. Para yung liwanag, kontrolado. Tapos ang ISO 100 yan, blood yung galaw ng tao. Gumagalaw siya, blood siya. Pero yung environment niya, sharp. Yung tao lang, dahil siya gumalaw siya eh. Mabagal ang shutter speed niya. Ayun, ang aperture niya dito sa 20, ito napakaliit na, napaka-sharp nito. Binagalan